Napadpad tayo sa isang liblib na ghost town sa kanayunan ng Sweden. Sa mga abandonadong bahay, natagpuan namin ang kakaibang komunidad na parang naiwang nakatigil sa panahon, puno pa ng gamit ng dating nakatira. Sa aming pagsisiyasat, nalaman naming mga retirado ang nakatira. At si Ruth, isang babaeng nasa gitnang edad sa pinakamaliit na bahay, ang nag-aalaga sa komunidad. Hinangad nila na parang walang kaluluwa mula sa labas ng mundo, ang katahimikan at kapayapaan sa kanilang tahimik na kanlungan sa probinsya. Dahil sa biglaang pag-atake sa utak ni Ruth, naiwan ang komunidad na walang tulong. Dahil hindi sila makahanap ng agarang tulong, nagpasya silang lahat na lisanin ang lugar at lumipat sa isang malapit na bahay ampunan para sa matatanda. Magdamag, ang masiglang komunidad ay naging nakakakilabot at abandonado. Parang nagyelo sa pag-abandona. Pinakapreserba ang bahay ni Ruth, sumisilip sa aming buhay. Sa loob, lahat ay maayos na nakaayos na parang hindi umalis si Ruth, pinalamutian ng watawat ng Sweden, at ang labas ay sumasalamin sa paggalang ng mga tao sa pag-aari ng iba. Pumanaw si Ruth noong Mayo 2011 at mula noon, nanatiling hindi nagalaw ng paglipas ng panahon ang lahat. Kahangahangang nakakaangkop ang mga residente na tutong mag-enjoy sa pag-iisa habang pinananatili ang diwa ng komunidad. Ibinahagi nila ang mga pampublikong lugar tulad ng Swedish sauna at isang community garden na lumikha ng mga karanasang pinagsaluhan na nagpayaman sa kanilang buhay. Samahan ninyo kami sa pagtuklas ng bayang ito na tila nakalimutan na, isang natatanging pagkakataon upang mabunyag ang hindi pa naikwentong kasaysayan nito. Maligayang balik sa Bros of Decay. May bago kaming episode mula Sweden. Ako si Leslie sa likod ng kamera, gaya ng dati. Ginoong Danny. Kamusta? Kamusta sa lahat? Sobrang excited kaming isama kayo sa bagong tour ngayon. Espesyal ito dahil maraming lugar ang bibisitahin. Nag-shoot kami sa ghost town dito sa Sweden. Maiisip mo ba yon? Tingnan mo ito. Ang unang bahay dito sa kaliwa, iniwan at nakalimutan na ng mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Anong masasabi mo sa lugar na to, Danny? Mukhang napakalihim nito, parang isang kubo sa gubat pero nasa isang komunidad, kaya kakaiba talaga. Isa itong pamumuhay na parang komunidad, kaya may 3 pamilya o 3 sambahayan na nakatira dito. Si Ruth ang nasa gitna, tapos may bahay dito at isa pa sa likod, pero wala tayong masyadong impormasyon tungkol sa mga iyon, tungkol lang sa bahay ni Ruth ang alam natin. Pero ito ang isa sa mga bahay na kabilang din sa komunidad. At noong pumanaw si Ruth noong taong 2011, yung mga taong nakatira sa bahay na ito, nag-empake na sila ng kanilang mga gamit dahil matanda na rin sila. At lumipat sila sa isang bahay pahingahan, tuluyan nang iniwan ang bahay na ito mula noon. Tingnan mo ito, maganda pa ang kanilang harapang porch pero nagsisimula na itong matakpan ng mga damo. Gustong gusto ko ang mga porch ng mga Suweko. Oo, pati na rin ang mga kulay at lahat, pati ang itim at asul. Itong bahay na ito, tulad ng sabi ko kanina, pwede mong silipin saglit sa loob. Medyo talagang walang laman sa loob. Yung 2 bahay ay may gamit pa sa loob, pero tulad ng nakikita mo, nilipat na nila lahat ng gamit nila nung pumanaw si Ruth. 3 bahagi lang, ito lang talaga ang walang laman. Oh, Kahanga-hanga dahil lahat ng bahay dito sa komunidad ay maliit. Iyon ay dahil pinagsasaluhan nila ang karamihan sa mga pasilidad, ang palikuran, ang sauna area, ang banyo, lahat ng ito ay pinagsasaluhan ng mga tao dito. Dahil dito, maliit ang kanilang mga pangunahing bahay. Epektibo ito sa Sweden dahil malamig tuwing taglamig, kaya maliit lang ang kailangang painitin. hindi ko maintindihan kung bakit mo gustong ilagay ang banyo sa labas ng bahay. Kailangan mo pang lumabas, malamig pa. Oo, Hindi ko maintindihan. pero sandali lang naman ito. Pero kahit ganoon, hindi rin ako sigurado tungkol dito.
Mukhang hindi rin ito matalino para sa akin. Oh. May thermometer din dito sa labas, pero mukhang sira na dahil wala na akong nakikita roon. Oh, wala na itong... O sobrang lamig ngayon, kaya nasira na talaga ito. Sige. Kaya tara, bumaba na tayo. Kaya sobrang interesante dito. Sa simula ng komunidad, meron silang 2 garahe, kaya malamang may mga sasakyan sila dito. Mga sasakyang maaaring pinagsasaluhan nila na pwedeng ipasok dito. Tingnan mo kung paano nabibitak at nagkakabali-bali, lumulundo na ang buong bubong. Gusto ko rin talaga ang estilo ng gusaling ginamit nila. Ang mga maliliit na kubong ito ay gawa sa mga troso. Kaya ito ay isa sa mga espasyong pinagsaluhan na nakita natin at pinag-uusapan. Oo, dito nila ipinasok ang kanilang mga sasakyan. Sa dami ng mga gamit para mag-ayos ng mga bagay, magputol ng kahoy, malamang ay talagang self-sufficient din sila. Makikita mo ang maraming paso ng halaman. Malamang, lahat sila ay may pinagsasaluhang hardin na inaalagaan nila. Isang maliit na mesa para mag-ayos ng ilang gamit. Pati na rin isang bisikleta dun sa ibaba. Wow, mukha itong bisikleta pang karera. Maganda talaga ang pagbibisikleta dito sa Sweden. Oo. Nagbisikleta kami at dinala namin ang mga bisikleta dito. Pumunta kami sa abandonadong lugar gamit ang bisikleta at maganda doon. Oh, isa itong... Maraming cycling pods. Ay, maganda ito. Oh. Nakapulupot na ba to? Teka, Saan mo ito isasabit? para maghintay? Wow. Kawili-wili. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng basto? Wala akong alam. Hindi ako marunong mag-Swedish. Karaniwan yan sa Sweden. Sana. Oh. Ayan na. Paumanhin, mauna ka na. DANI. Oh, mukhang gawa mo mismo ito. Tingnan mo yan. Oo, talagang gawa ko mismo ito. Kita mo, may sarili silang kalan dito na nakakonekta sa labas at pinapainit nila. Nilagyan pa nila ng ihawan dito, siguro para mag-ihaw ng karne tuwing taglamig. At sa tingin ko, ito rin ang naging paliguan nila. At pati na rin ang isang bahagi para sa kubeta na makikita mo doon sa sulok. Oo, pinagsasaluhan nila lahat ng gamit dito sa loob. Sige. Oo, kita ko rin yung maliit na kubo sa likod. Kung saan nakaimbak ang lahat ng kahoy. Puno pa rin ito ng laman. Pagkatapos ng mga taong iyon. Wow, siguradong makakaraos ka sa taglamig dyan. Ang ganda. May isa pa akong nakikitang maliit na bahay sa likod. At kung tama ang hula ko, malamang mga palikuran o kung ano man iyon. Oh, tingnan mo itong mga natural na palikuran. Wow, palikuran lang talaga siya. Oo, naiisip mo ba na lalabas ka mula sa maliit mong kubo dito sa sobrang lamig para lang pumunta sa palikuran at umupo dito? Siguradong napakahirap nun. Sa totoo lang, Tama ka, Danny. Parang hindi ko alam bakit nila ginagawa yon. Hindi ko alam. Maliit ang espasyo sa bahay, pero baka may amoy o iba pa, hindi ko rin alam. Wala akong ideya. Kung may galing man sa? Sweden, wala rin silang sewer system. Kaya siguro dahil doon... Siguro dahil natural na palikuran, diretso lahat sa lupa. Oh, Kung alam ninyo kung bakit ito ginagawa ng mga tao, siguro yun na yun. Pero kung may mas detalyadong dahilan, pakishare sa amin sa ibaba dahil gusto naming malaman. Yun ay isang bahay na mahilig sa mga Christmas tree sa likod. Sweden. Gusto ko yun. Tingnan natin ang bahay mula sa Red Rat.
Dito sa pagitan ng mga puno, makikita natin ang bahay ni Ruther. Talagang gusto ko ang larawang ito o ang tanawing nakikita natin dito, napaka-komportable. Hindi pa tayo nakakapasok pero sabik na akong makita ang loob nito. Kita agad ang mga halaman at iba pang nasa harap ng bintana. Mag-ingat ka, Danny, dadaan tayo sa isang napakanipis na tulay. Malamang ay bumabagsak na rin. Wow, tingnan mo kung gaano kaganda yon. Nakasabit pa rin sa gilid ng gusali ang bandila ng Sweden. Ang ganda. Lahat ng mga halaman ay nasa harap pa rin ng bintana at mukhang napakaliit na bahay talaga. Nandyan ba ang mga susi? Hindi. Para sa akin, maliit lang yon, baby. Oo. Dad, this... Ay, bukas na pala ito. Bukas na pala ito. Nakakabaliw na iniiwan ko lang ang susi dito sa taas. Grabe naman. Tingnan mo ang time capsule na nilalakaran natin sa loob. Wow! Isa ito sa pinakakomportabling bahay na nakita ko. Talagang kamangha-mangha. Napakaliit nito. Oo, parang may nakatira pa rin dito. Oo, hindi pa talaga ito bulok. Makikita mo pa ng kaunti. May sapot ng gagamba at gamit pa, oh. Mukha ng abandonado, pero parang may nakatira pa rin, gaya ni Ruth. Ang dating may-ari ay nakatira pa rin sa loob nito. Oh, ang sarap ng tirahan niya dito. Parang gusto mo nang tumingin. Hindi. Magsisimula tayo dito sa kanto. At meron tayong magandang fireplace dito. Lahat din dito ay napakaliit. Siguro kailangan din nating banggitin yon. Oh, pero napansin namin na sa Sweden, lahat ay maliit. Oh, yung dating bahay na kinuna namin ng video, ilalagay ko ang link dito sa taas. May mababang kusina din. Hindi namin alam kung bakit ginawa ng mga tao yon. Pero parang lahat maliit sa Sweden. Pero sa totoo lang, hindi naman maliit ang mga tao dito. Sigurado ka ba? Parang yung mga taong nakita namin dito hanggang ngayon ay hindi naman maliit. Oh, pero nung araw, Noon, pati sa Timog Europa at sa aming pinanggalingan. Tingnan mo itong kahon ng posporo. Gusto ko ito. Ganito niya ginawa. Sa may fireplace, nakakita pa siya ng ganitong bato. Malamang kung saan-saan. Wow. Magandang bato ito. May makikita kang maliit na card dito para kay Ruth mula kina Bita at Ocho of Dioch. Hindi ko alam ang sinasabi nila, pero binabati nila siya ng maligayang Pasko. Kandilang kalahating naupos. Naiwan pa rin dito ang lahat mula noong araw na iniwan ni Ruth ang lugar na ito noong taong 2011. Gusto ko lahat ng mga bulaklak at halaman na inilagay niya rito, na ipinakita niya rito. At mukhang larawan ito mula sa labas niya. May bandila dito at maliit na bahay sa gilid. Baka ito pa nga ang bahay niya. Sino ba ang nakakaalam? May natitira pang kaunting panggatong para sa taglamig. At ito ang lahat ng papel na ginamit niya para magsindi ng apoy. Ito ay mula noong 9 ng Mayo, 2011. Malamang noong oras na siya ay pumanaw. Wow. Walkoman, Komna, alam mo ba ang ibig sabihin nun? maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Tama para kay Ruth, sabi ni Tilghut. Ayan, ito ay maligayang pagdating kay Ruth sa loob ng kanyang bahay. Ganito ko nais mamuhay balang araw. Isang kubo na gawa sa kahoy na tanaw ang lawa, tahimik at payapa lang. GS, 75. Ipininta ang mga ito noong 1975. Magagandang ibon sa tanawin. At talagang gusto ko ang lugar na upuan dito. Parang isang magandang bangko. Sa tingin ko, ito rin ay pull-out. Isang pull-out na kama. Maganda dahil sa napakatingkad na mga kulay.
At pagkatapos, itong maliit na chandelier na nakasabit dito sa itaas. Kita mo naman, mga kandila lahat ito, hindi ilaw. May kuryente ba sa loob ng bahay? Sa tingin ko wala. Walang kuryente sa loob ng bahay na ito. Wow! Namuhay siya sa ganap na. Kadiliman noon, kandila lang ang meron sila. Watawat ito ng Finland, kung tama ako. Hindi watawat yan ng Sweden. Talagang kumukupas ang dilaw. Oo nga, oo nga. Nakikita ko yung kaunting bahid ng dilaw dito sa baba. Oo, mabilis talagang kumupas ang dilaw dahil sa araw. Malamang mula sa mga bintana sa likod iyon. Gusto ko ang kortina, pasensya na. Gusto ko rin ang mga kortina. Talagang ginagawa yan ng mga Suweko. Mahalaga ang mga kortina sa bahay. Maraming palamuti doon at makikitang lahat ay may simbolo ng bulaklak. Ang batang lalaki ay may hawak na bulaklak. Lahat ay bulaklak. Mahilig siya sa bulaklak. Tingnan mo, wow, ang dami pa. At may maliit na relihiyosong larawan sa itaas doon. Kaya malamang siya ay relihiyoso. Malamang. Mukha rin itong isang parirala mula sa Biblia. Sinasabi nito, Amen doon sa ibaba para sa Ama at mga ganoong bagay. Hindi ganap mabasa ang langit at lahat, pero ginagawa ko ang aking makakaya. Mas marami pang kandila dito sa ibaba. Siyempre, marami siyang kandila sa loob ng bahay dahil wala siyang kuryente para magbigay liwanag. Lahat ay napakaayos pa rin sa loob nito. Ang kanyang maliit na medical na kit, Nandyan pa rin lahat ng mga gamit. Fonder Hartiden Bikyak. May nangyari nung taong 2000. Mga dyaryong itinabi niya, malamang, na may kahulugan para sa kanya. Dito sa ibaba ay ang mga mantel niya at ilan pang bulaklak. Maliit na pader na mga alaala dito rin, ilang mga card na itinabi niya. Maganda ang tanawin sa Sweden. Sa tuwing bibisita ka sa lawa roon, laging may isla sa gitna. Isang liham na nakapangalan sa kanya. At isa pang relihiyosong larawan. Tingnan mo, Danny Day, may mas maraming susi pa siya dito sa itaas, pati maliit na kandado. Ano sa tingin mo ang nasa likod nito? Wala akong ideya. Isang aparador. Oh, maliit lang itong aparador. Nang pumasok siya sa bahay, nagtabi siya ng ilang gamit dito. Nakikita ko pa rin ang kanyang mga rubber boots na nakatayo pa rin doon sa ibaba. Nandito pa rin ang lahat ng gamit. Pati na rin ang isang lagari. Pati mga palamuti sa Pasko. Wow, siguro nang kailangan niya ng kahoy, kinuha niya ang lagari at mabilis na pumunta sa gubat para kumuha ng kahoy. At ito naman ang kanyang silid tulugan. Mga kaibigan, itong pasilyo, talagang ganun kaliit. Oo, sobrang liit talaga. Kailangan ko pang yumuko para lang masilip ito. Pero may dalawa pang kama dito. Kaya siguro nung araw, si Ruth ay may asawa o may kasama ring nakatira dito. Oh, Gusto ko yung display sa pader, yung tapestry, napakagandang paglalarawan. Napakalunti ang lupa. ay gusto ko yung mga ilaw na yan. Alam mo yun, pindutin mo lang. Ah. Tapos iilaw na agad. May baterya yon. Meron akong ganon. Maraming ibon dito. Siguro mahilig sa kalikasan ang mga nakatira rito. Kasi kung hindi, hindi naman sila titira dito. Pasensya na, pwede mo bang kunin? Oo, pwede kong kunin ang parte para sa'yo. Gusto ko lang ipakita itong bintana kasi sa pagitan ng dalawang salamin, gumawa sila ng parang peke. Siyempre peke siya, pero parang peking paso ng halaman. Ang ganda. Tingin ko mga tuyong halaman din ito. Gaya ng nakikita mo dahil may dyaryo sa ilalim.
Oh, Siguro hindi ko alam. maganda rin yan. Sa Sweden, luma na ang dobleng insulation. May bintana sa labas at isa sa loob na may hangin sa gitna. Gustong gusto ko yung mga yon. Meron tayong parang Asian na poster dito sa pader. At itong mga ito, madalas nating makita sa mga abandonadong bahay sa Sweden. Ito ang hari at reyna ng Sweden nung araw. At tinatawag silang Ang ikalabing-anim. Carl ang ikalabing-anim. Sige. Mahal na mahal at ipinagmamalaki ng mga tao dito sa Sweden ang kanilang hari at reyna. May maliit na grooming set na nakasabit dito sa pader. Nandito pa ang kanilang suklay at lahat ng gamit. Grabe Danny, sobrang gusto ko talaga ang bahay na ito. Ngayon ko lang ata nakita to. Oh, napakaliit nito. Oh, sobrang liit pero sobrang ganda rin. Oo, papasukin na lang kita sa kusina dahil sobrang liit nito para sa 2 tao. Sobrang liit ng kusina. Siguro ipakita mo sa kanila kung gaano kaliit talaga ito sa pamamagitan ng pagtayo sa tabi nito. Sige, Pumasok ka. aatras ako tapos ikaw naman. Sige. Tingnan mo to. Ganito siya kaliit. Ang lutuan, nandito ang tuhod ko. At mas maliit pa ang lutuan kaysa sa tuhod ko. Ganito kaliit ang kusina. Kaya si Ruth talagang nagluto ng ganito dito. Hindi ko alam ang laki ni Ruth, pero ito ang lutuan niya. Ito ang kalan niya sa ibaba, dito. Nandito lahat ng panggatong niya sa loob. Ang galing nito. Kailangan ko talagang mag-ingat sa ginagawa ko. 2 tasa, 2 porselana, 1 tasa. Magandang plato. Wow, gustong gusto ko talaga ang mga ito. Import, sabi dyan, pero magaganda sila. Mag-ingat ka, huwag mo silang sirain. Tsaka takure lahat-lahat. Yung maliit na kahon dito sa likod, kasama ng pang-ahit. Yung tile sa pader. Tingnan mo ang brush na ito. Ginamit niya ito sa paglilinis ng kusina. Lahat ng mga kaldero at kawali natin ay nakakalat pa rin dito sa ibabaw. Sa maliit na rack na ito. At gusto ko talaga itong mga cabinet na meron sila dito, tulad nito sa Sweden na nadudulas ang pagbukas. Nakita rin namin ito sa Iceland at Denmark. Ang gaganda nila. Mas gusto ko pa yung sa ibaba. Ano ang nakikita mo sa ibaba? Wait, Ay, may slide pala. Di ko napansin. ang galing naman yan. Lahat ng gamit namin sa kusina ay nandito, pangbukas ng lata. Hindi ko nga alam kung ano to. May ideya ka ba? Para yang mga molekula sa science class. Ang galing. Hindi ko napansin, sobrang diskreto pala nitong bumubukas. Ito ay maliliit na blok. Na mga blok ng kahoy, sa hindi malamang dahilan. Sa tingin ko para iyon sa bakal, pero hindi ako sigurado. Ako rin, siguro para plansahan sa ibabaw. Sige, at ito, mga kaibigan. Dito sa maliit na bangkong ito, kumakain ng pagkain si Ruth. Ito lang ang nag-iisang mesa sa bahay. Tama. Oo, tama ka. Dito siya kakain ng pagkain niya at titingin sa labas, sa mga bukirin sa labas. Simple lang ito, pero magandang buhay. Magandang buhay. Oo, ganun nga. Talagang mahal niya ang tumira dito. Tingnan mo kung gaano kasigla ang bahay. Sobrang mahal niya ang bawat parte ng bahay natin. Wow, ayokong iwanan ito, pero may isa pa tayong titingnan. Oo, Ruth, napakaganda ng lugar mo at nakikita ko rin. Maganda rin ang naging buhay mo. Salamat.
Isara na natin ang bahay, iwanan na natin ito at maglakad pa tayo dahil may isa pang bahay dito sa ibaba na kailangan nating ipakita. Tingnan mo itong kamalig na halos bumabagsak na, bigyan mo pa ng ilang taon at tuluyan na itong babagsak sa sahig o sa lupa. Pwede mo itong dahan-dahang buksan. Oh, ito ay isa pang kubol ng mga gamit, isang pinagsasaluhang kubol ng mga gamit. Dito nila nilalagay ang lahat ng panggatong at gamit na kailangan para mag-ayos, lalo na sa maliliit na bahay. Oh. Tingnan mo yung balon sa likod, kita mo ba? Oo. Gusto kong makita kung may lumalabas pa ring tubig mula sa lupa. Mukhang sira na ito, malas lang. Malamang, wala silang sentralisadong sistema ng tubig noon, kaya ganito sila nagdadala ng tubig sa bahay. Baka ilang bomba lang ang ginamit noon. Wow, sige. At ito dito sa dulo ang huling bahay sa komunidad na ito. Isa ring kahanga-hangang lugar. Sa palagay ko, ito na ang pinakamalaking bahay na nakita natin. Tama? Sa tingin ko, oo. Ito yung kulay na pinag-usapan natin dati. Ito yung mapulang kulay na madalas ginagamit sa mga bahay sa Sweden. At sinabi mo na dati na, ito ay para sa... Pinapayagan nitong makahinga ang kahoy at sumipsip din ng moisture. At pinapahaba rin ito ang buhay ng gusali. Tama ba? Pinapangalagaan nito ang kahoy. Oo. And hindi rin ito kulay na madaling kupasin ng araw. Ang ganda. Kaya malamang matagal na itong ipininta. Sobrang tagal na. Maganda rin ang patio. Isipin mong umaga, nakaupo rito ang mga tao, hawak ang kape at tanaw ang kanilang mga lupain. Iyan talaga ang buhay. Oo. Ito rin ay iniwang bukas at nakalimutan na lang. May nakalagay na paa ng kabayo doon. Kaya inaanyayahan kitang pumasok sa loob. Ani, Salamat. oh, nandito pa rin ang mga bota sa sulok, handang lumabas. Tingnan mo, una talagang mapapansin dito sa bahay ay ang wallpaper. Oo nga. Napakaliwanag at buhay na buhay ang wallpaper, puro bulaklak. Tapos meron ka pa. Tingnan muna natin dito at silipin ang mga maliit na cabinet. Ang mga damit at tao, nandito pa ring nakasabit. Ay, ang daming damit na naiwan. Pasensya na, mukhang coat ito ng isang babae. Pwede ka bang umusog? Oo. Pasensya na, salamat. Ang daming damit dyan. Ay, marami pang naiwan na damit, pati bra nakasabit pa. Kaya baka yung huling taong tumira dito ay babae rin. Maraming kalat dito, oo. Pero ang unang napansin ko pagpasok ko ay yung ilaw. Tingnan mo ito. Oo nga, nakakabit ang bahay. Ang daming kable dito. Gusto mo bang dumaan muna sa kusina? Oo, ayos yan. Oh, sungay-sungay. Oo nga. Isa lang. Oo, ipapakita ko sa iyo yung sungay ng usa dito sa lupa. Sa isang pagkakataon, siguro nakasabit ito sa pader kung saan, tapos nabali ito ng tuluyan, nagkahiwa-hiwalay. Nasa sahig ba yung kabilang kalahati? Walang kahit ano. Wala na talaga. Nakabit din ang mga ito sa kisame, pero kita pa ang pandikit kahit natanggal na. Sinubukan nilang lagyan ng kuryente dito. Napaka-cute din ng kusina, kailangan kong aminin. Oh, Ang kalan na numero 727. Ang kusinang ito ay mas mataas kaysa kay Rutter, pero para sa akin, mababa pa rin. oh. Ito ay isang paminta grinder. Oo, wow. May laman pa ring paminta sa loob nito. At may maliit pang peking palakol or hatchet na nakahiga dito. At may dyaryo tayo dito.
mula pa noong 1972. Wow! Napakatanda na nito. Lahat ay maayos pa ring nakasalansan sa loob nito. Grabe, sobrang perpekto pa rin ang itsura nito. Oh, Pati sa side na to, lahat ng mga tasa at lahat ng gamit ay maayos pa rin sa loob. Pati yung spray laban sa insekto. Wow, mga kahon ng cookies. Pati yung amoy na yon. oh. Naamoy mo yung mesa, yung medyo mas malaking mesa. Kaya iniisip ko na 2 tao ang nakatira sa bahay na ito. Nandiyan pa rin ang mga tasa. Wow, ang likod bahay nila. Napakaganda ng tanawin, parang $1,000,000 ang itsura. Oh, sige, dadaan muna ako sa'yo sandali dito. Sige, oh. Sa ilalim ng arko, tapos papasok tayo sa kanilang tirahan. 2 upuan na lang ang naiwan dito. Nakatayo sa sulok, isa ay duyan na upuan. Magandang duyan na upuan. Marami tayong nakita nito sa Estados Unidos, pero dito sa Sweden, ito ang una nating nakita. Tama ba? Oh, Isang upholstered na duyan na upuan, gusto ko talaga ito. oh, talagang maganda. Maganda rin ang kulay nito, napakatingkad. At nakikita pa rin natin ang shaver na naiwan dito mula sa lalaki ng bahay. Nasubukan mo na bang gumamit ng ganitong shaver? Hindi ko nga alam kung paano yan gumagana. Sa tingin ko, kailangan mo itong iikot ng tama. Mali. Binubuksan mo ito, ilalagay ang blade sa loob, tapos isasara ulit. Hindi ko yan gamit, pero tingin ko meron nun ng lolo ko. Kaya alam kong talagang eco-friendly sila. Pwede mong gamitin habang buhay. Oh, May isa pang upuan na nakatayo dito sa tabi. Mukhang napakalunti ng villa na ito. Bakit may larawan yan dito? Narito ang kabilang bahagi ng villa na iyon. parang ganito ang itsura. Ng White House, Linwood Hall at iba pa. Oh, tama. Mukha talaga siyang Amerikano. Kung nagtatanong ka kung ano ang Linwood Hall, tingnan mo ito. Paborito namin ni Danny ang video na ito ngayong taon. Kung di mo pa napapanood, panoorin mo. Mayroon ding fireplace na nakatayo dito sa sulok ng bahay. Nandiyan pa rin lahat ng mga gamit sa loob niyan. Gusto ko rin na konektado ang buong bahay, lalo na ang kusina dahil walang pintuan sa pagitan. At pagkatapos, agad kang makakapasok sa kwarto dito sa side na ito, kasama ang mga kama at lahat ng gamit na maayos pa ring nakaayos dito. Lahat. Ay wow, hindi yung iba pa o kunin mo at ipakita mo. Ano yan? Mga lumang shorts panlangoy ng lalaki ang mga yan. Alam mo! Nakikita mo sila sa television yung matataas, halos abot na sa tiyan. Oo, Ang gaganda nun. mahilig talaga sa paglangoy ang mga Suweko. Kaya totoo yon. Sa tingin ko, Oo, ang galing nun. sobrang gusto ko talaga. Pati yung mga damit, bag o kung ano man ang nandito. Nagkakabuhaghag na, may mga sobrang luma pa rin dito. Gaya nito, gusto ko rin itong mga sabitan. Gawa sa isang piraso ng kahoy na matibay kung saan pwede mong isabit ang mga damit mo sa gabi. Napakagandang lugar nito. Oo. Ang bedpan, Oo, at isang timbangan. timbangan at andito pa rin sa ilalim ang mga sapatos ng babae. Gusto ko talagang makita ang mga ito. Napansin mo bang laging may 3 bahagi ang mga bahay? Oo nga, kaya may kwarto, sala, kusina at nandito rin ang hallway. Sige, Medyo mas malaki ito. tama. At hindi nila kailangan ng banyo sa loob ng bahay dahil may pinagsasaluhang palikuran. Sa totoo lang, yun ang nagpapaganda dito. Gusto ko talagang tumira ng ganito. Sa isang banda sa tingin ko, magiging maganda talaga ito. Sige, lumabas na tayo ulit.
sa harap ng abandonadong bahay ni Rat. Tatapusin ko na ang video ngayong linggo. Nagustuhan ko ang pagkuha dito sa Ghost Town at sa komunidad at nakita ko talaga iyon. Nagpasalamat kami na naidokumento ang magagandang buhay at nakalimutang pangarap ng mga taong nanirahan dito. Maraming salamat sa inyong lahat sa panunood ng video natin ngayong linggo. Kung nagustuhan ninyo, i-like ninyo ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento sa comment section dahil gustong-gusto naming makita kung ano ang opinyon ninyo tungkol dito. May link sa description para sa Patreon kung saan pwede ninyong suportahan ang channel at matulungan kami ni Danny maglibot at tuklasin ang mga abandonadong lugar. Salamat kay Danny sa pagkuha ng video ngayong linggo. Nasa description ang link niya, gumagawa siya ng vlog tungkol sa Sweden. Mahal ko kayong lahat at magkikita tayo muli sa susunod na linggo para sa panibagong epic na dokumentaryo. Paalam, mahal ko kayo.